Tumatagaktak ang pawis ni Sofia at ngawit na din ang paa niya dahil sa matagal na pagtayo sa tirik na araw. Humihina kasi ang kita ng restaurant kaya inutos na magpa-promo sila kaya kailangan niyang magbigay ng mga flyers sa dumaraan para lang makilala ulit ang restaurant. Hindi ito pwedeng magsarado o malugi dahil ito ang source of income niya. Mahirap kung magbabago na naman siya ng trabaho, another gastos sa requirements at another pakikisama na naman sa bagong environment. Ayaw na niyan mangga pa ulit tapos magsisimula sa mababang sahod. Dalawa ang anak na binubuhay at sinusuportahan niya kaya kahit anong hirap, kaya niyang tiisin wag lang siyang mawalan ng trabaho. 5 taon pa lang ang kambal niya pero grabe na talaga ang kayod niya sa pag-iipon para sa nalalapit na pag-aaral ng mga ito. Nahihiya na siyang umasa sa tiyahin niya na sinusuportahan siya mula sa pagbubuntis at never siyang hinusgahan. Hindi tulad ng ama niya na wala namang pake sa kanya dahil may bago na itong pamilya. Elementarya pa lang siya wala na siyang ina, tapos 1 taon lang matapos mawala ng kanyang ina ay nag-asawa na ulit ang ama niya. Ang tiya niya na kapatid ng kanyang ina ang nag-alaga at kumupkup sa kanya. At kahit pa nga nabuntis siya habang nag-aaral ng kolehiyo ay hindi siya pinalayas o itinakwil ng tiyahin niya. Napakabait nito at punong-puno ng pangaral sa kanya. Hindi na nito inalam sino ang ama ng kambal lalo't sinabi niyang ayaw na rin niyang ipakilala pa dahil malayong malayo ang agwat niya sa ex-boyfriend. Mayaman kasi ito at mataas ang pangarap ng pamilya nito na dahilan ng pagtalikod niya. Inaasahan na niyang malaki ang galit ni Sebastian sa kanya dahil sa walang paabang paglayo niya. Wala naman siyang laban sa pamilya ni Sebastian dahil map-era ang mga ito at kayang-kaya silang pahirapan pag nagpumilit siya. Dahil sa ayaw niyang madamay ang tita niya ay nag-let go na lang siya at pilit na kinalimutan ang binatang pinag-alayan niya ng buong sarili niya. Inaapoy ng lagnat ang anak mong si Santino, ito ang isinalubong ng kanyang tiya pagpasok pa lang niya sa bahay. Masama na ang pakiramdam nito pag alis pa lang niya kanina at ngayon ay inaapoy na ng lagnat, dalhin na po natin sa hospital tiya. Makisuyo na lang po na kumuha ka po ng service natin, siya naman ay inayos na ang kailangan ni Santino, habang si Sabino ay walang ideya sa nangyayari at nakamasid lang, ngumiti siya kay Sabino bago nagsalita. Magiging maayos din si Kuya Santino mo kailangan lang niyang masuri sa hospital, natatakot po ako. Sana po gumaling na si Kuya para po makapaglaro na po ulit kami. Oo naman anak, nangingilid ang luha ni Sofia at pilit na pinapatibay ang loob niya. Siya ang lakas ng kambal kaya dapat maging matapang siya. Itinakbo nila si Santino sa hospital, sinuri naman ito kaagad, at habang hinihintay ang magiging resulta ng mga test results ay pinauwi na muna niya ang tita niya kasama si Sabino. Siya na ang magbabante sa anak. Nakapagpadala na agad siya ng mensahe sa boss niya na hindi makakapasok dahil nasa hospital ang anak niya. Napaubab si Sofia dahil hindi na niya kaya ang antok at pagod, mahimbing din naman ang tulog ni Santino kaya sinabayan na muna niya. Nakaidlip din siya ng 1 oras, ginising lang siya ng nurse dahil may kailangan na impormasyon sa anak niya. Mommy, naputol siya sa ginagawa niyang pag-fill up nang dumating ang doktor. Dito muna siya for observation. May nakita kami sa naging resulta niya, need pa ulit Esher kung makukuha ba sa gamot o kailangan siyang operahan, ngunit mommy hindi po zero bills dito, may amount pa din po na babayaran, sa case ng anak mo pricey po ang mga test na ginagawa sa kanya, pero sana hindi na kailanganin pang operahan, ipagdasal natin mommy. Saan po ba siya may problema? Nanginginig ang kamay ni Sofia. Sa puso niya, pero hindi pa final ang resulta. Maaari pa itong magbago kaya nga kailangan natin siyang obserbahan po. Mariin siyang napapikit bago tumango, salamat po, nanlalambot na pinasa ni Sofia ang na-fill upon niyang information. Itinawag niya sa tiyahin niyang palitan muna siya nito para makadilihensya siya ng pera upang maging handa siya sa bayarin. Hindi kasi sapat ang naipon niyang pera para sa pang-hospital. Nakiusap siya sa kapitbahay nila na hindi na rin naman iba sa mga anak niya. Iiwanan kasi niya si Sabino at wala itong makakasama kaya makikisuyo muna siya na iwanan ito sa kapitbahay. Isa lang kasi ang naiisip ni Sofia para makuha agad ang pera na kailangan niyang ihanda, pinakamadaling paraan para sa malaking halaga.
na hindi niya kayang kitain sa isang gabi lang kung paiiralin niya ang pride at dignidad niya. Dumiretso siya sa bar kung saan nagtatrabaho bilang floor manager ang kaibigan niyang si Angel. Si Angel ay ang bading niyang kaibigan, na maalam sa kalakaran para sa mga babaeng gipit at kapit sa patalam. Oh, napapunta ka dito, si Sabino at Santino, kamusta na? Si Santino nasa hospital, bes. Kailangan ko ng malaking pera. Need ko ng panggastos dahil maraming test ang ginagawa sa kanya at hindi iyon biro. Pahihiramin na lang kita, ikaw naman parang di mo ako kaibigan. Malaking halaga, nakakahiya na sayo, may mga ginagastusan ka rin, alam mong gagawin ko lahat para sa mga anak ko, pakiusap, ihanap mo ako ngayon ng lalaki na willing sa halagang nais ko. Malungkot itong tumango, subukan ko sa VIP namin dito, dyan ka lang hintayin mo ako. At sana makapag-isip ka pa. Ngunit buo na ang desisyon ni Sofia, sa isang secret room o VIP room na tinatawag siya pinapasok ni Angel, at may kadiliman ito kaya hindi niya maaninag kung ano ba ang itsura ng lalaki na nakaupo habang may hawak na wine glass. Matanda ba ito? Ngunit nang mas mapalapit siya ay kamuntikan siyang mapa-atres. Ito ang ama ng kambal, si Sebastian na iniwan niya at pinagtaguan ng ilang taon. Ito ang lalaking bumili sa kanya. Halos mawalan siya ng lakas dahil sa pagkagulantang. Bakit sa dami ng lalaki na pwedeng kumuha sa kanya ay si Sebastian pa ang nat-apat, si Sebastian pa na ama ng kanyang kambal, sa tagal na nilang hindi nagkita sa ganitong sitwasyon pa sila pinagtagpo, pinaglalaroan ba sila ng tadhana o ito na ang oras para magtagpo ulit sila, ngayon na kailangan ni Santino ng ama, lakas loob niyang nilunok ang dignidad niya para sa anak na nangangailangan. Pero hindi yata niya kaya kung si Sebastian ang bibili sa kanya. Long time no see, malamig ang titig nito sa kanya habang hawak ang wine glass. Hindi ko akalain na sa ganito pa kita makikita ulit, ganito na pala ang buhay mo simula nang maglaho ka na parang bula, iniinsulto siya nito. Ngunit pikit mata niya itong tatanggapin, wala itong malalaman ni isa sa mga sekreto na balak na niyang ibaon habang buhay, normal lang dapat ang ikilos niya. Oo nga eh. Maliit nga yata talaga ang mundo para sa ating dalawa, Sebastian. Mababa lang pala ang halaga mo, para lang sa 100,000 pesos, pang ilan na ba ako, Ilan na ang pumasok sa, pinutol niya ito hindi dahil sa durog na ang puso niya, pero dahil wala naman sa usapan na halukayin pa nito ang personal na buhay niya. Serbisyo ang binayaran mo sa akin, yun lang ang gagampanan ko, 100,000 para sa 3 gabing aliw. Matapang niyang tugon bago isa-isang inalis ang kanyang saplot. Pwede na ba akong magsimula? Parang sinasaksak ng libu-libong patalim si Sofia habang nakatitig kay Sebastian. Wala itong alam na ang ginagawa niya ay para sa kambal na anak rin naman nito. Ngunit ito ang pinili niya isinuko niya ang pagmamahal kay Sebastian dahil mahina siya noon at natatakot siya na madamay ang tiya niya. Sana hindi naging selfish ang parents nito. Baka sakaling hindi ganito ang kinahinatnan ng buhay nilang mag-iina. Sinabi ko na ba na maghubad ka? I didn't say anything. Napahinto siya. May oras kasi ang serbisyo. You're too demanding, Sofia, para makarami ng customer, pagsisinungaling niya. Hinusgahan na lang din naman siya nito, ba't pa siya magpapaka-inosente? Sabihin man niya na ito lang ang lalaking pinag-alayan niya at pag-aalayan ulit niya ay wala na rin namang silbi. How about I double the price? Gusto ko kasi na for 3 days ako lang ang makakatabi mo. Ayaw kong minamadali ako at ayaw kong may sumasalisi. Malaking halaga yon, ngunit kung patatigilan pa niya baka may maging problema pa siya. Hindi nito dapat malaman ang dahilan niya. At mas lalong hindi nito malalaman na may naging bunga ang pagmamahalan nila noong kolehiyo pa lang sila. Pag-iisipan ko muna, sa ngayon kailangan ko lang muna ang presyo na ibinigay ko. Hindi ba't mukha ka namang pera, ba't hindi mo na lang kagatin agad, hindi mo naman kailangang magpakipot pa, para saan ba ang pagpapakipot mo, Sofia? Sabihin mo nga, alright, hihintayin ko ang sagot mo, sa ngayon hindi pa natin gagawin kasi nasisiyahan pa akong paglaruan ka but the money, since you desperately need it, ibibigay ko na sa floor manager dito na may hawak sayo. Nakahinga siya ng maluwag kahit paano dahil secured na ang perang kailangan niya. Tinawagan nito si Angel, na hindi nito alam ay kaibigan niyang matalik. Sir, may problema po ba?
Napasulyap ito sa kanya nag-aalala, napaiwas siya ng tingin. Di niya itong initian upang di makahalata si Sebastian. Ikuha mo ako ng isa pang babae, utos nito bago napasulyap sa kanya. And here's the payment para kay Sofia, pero hindi ko pa siya pinapaalis. Masusunod po, umalis na si Angel, ilang minuto lang pumasok na ang pinakuha nito. Malayong malayo sa kanya ang suot nito at talagang makinis ang balat nito kumpara sa kanya na halos masunog na sa araw. Paghanda ka na po ipatawag mo na lang ako. Hindi na siya nakatiis kaya naman nagprotesta na siya imbis na makakita ng kalokohan sa harapan niya. Stay, hindi kasama sa serbisyo na inavail mo ang pambabastos sa akin ng ganito. Nasa labas lang ako kapag ako na. Mariing wika niya bago lumabas sa VIP room habang pigil ang luha. Angel, halos matalisod siya dahil sa panghihina, sinalubong naman siya nito at mahigpit na niyakap. Bakit ba ganito? Bakit kailangang humantong sa ganito? Bes ayaw kong makita ka dito, ganito ang trabaho ko pero ikaw na kaibigan ko ang pinakaayaw kong makita dito. Hindi ka naman bagay dito Bes, kilalang kilala kita. Dahil ikaw kahit kumayad ka na parang kalabaw o magkahig isang tuka na gaya ng manok, mas pipiliin mo pa ring maging marangal. Bes, kailangan para sa kambal ko. Mahal na mahal ko sila kaya naman titiisin ko kahit na matapakan ang dangal ko. Bes, may kailangan kang malaman. Dinala siya nito sa powder room, ngunit ito lang kasi ang tahimik na parte na pwede silang makapag-usap ng masinsinan. Bes, si Sebastian na VIP ninyo dito. Siya ang ama ng kambal, siya ang sinasabi ko sa iyo na dati kong boyfriend, hindi na nakapagpigil ng luha si Sofia. Bakit hindi mo sabihin, para naman makatulong siya dahil unang-una obligasyon niya ang binuo niya. Sumiklab ang galit sa puso ni Angel, baka ito na ang pagkakataon na makilala siya ng kambal. Bes, hindi mo gagawin yan, wala akong balak na ipagkanulo ang mga bata sa pamilya niyang matapobre. Wala din akong dapat ipaliwanag kay Sebastian dahil sarili kong desisyon na lamagay sa tahimik. Oo, nahihirapan ako pero never akong sesuko para sa mga anak ko, Bes. Kaya ko ito, simpleng problema lang ito kumpara sa mga pinagdaanan ko na, di ba, saksi ka sa paghihirap ko mula sa pagbubuntis hanggang sa maipanganak ko sila. Ikaw at Tia ang naging sandalan at lakas ko, ngayon pa ba ako sesuko? Where's Sofia? Sofia, where are you? Tatakasan mo na lang ba ulit ako? Nagulat sila ni Angel, sa boses kasi ni Sebastian halatang lasing na ito. Lasing ka na, mahinahong sabi ni Sofia habang pinapakalma si Sebastian na balak pa yatang magwala dito sa bar. Hindi naman ako umalis, hinihintay kita na tawagin ako pag ako na ang kailangan mo. Hindi ka umalis, pinapatawa mo ba ako? Umalis ka, di ba, Sofia? Umalis ka nang walang paabi. Iniwan mo nga ako na para akong nangangapa sa dilim Wala man lang akong muwang ba't bigla kang nagdesisyong umalis na para bang tinopak ka lang. I always need you, don't you know that, Sofia? And then sasabihin mo sa akin hindi mo ako iniwan. Hindi kita maintindihan, hindi mo talaga ako maiintindihan kahit kailan. Serbisyo ang inalok ko hindi ang makipaghalongkatan ng nakaraan. Lasing ka na, magpahinga ka na muna, uuwi na muna ako. Kanina pa ako naka-duty dito, pagsisinungaling niya, nakakapagod maging bayaran kaya gusto kong magpahinga na, iniwan ko ang numero ko para kapag handa ka ng singilin ako ay matatawagan mo ako. Ito ang paliwanag niya bago sumulyap kay Angel, mauna na ako, ikaw na lang ang bahala sa kanya, huwag mo siyang hayaan na magmaneho, lasing na siya, bulong pa niya sa kaibigan bago sana hahakbang na palabas ng matamba si Sebastian, mariin siyang napapikit. Di niya magawang humakbang palayo at iwan na lang ito basta gayong nakikita niya ang sitwasyon nito. Bes, sige na ako na bahala sa kanya, nadudurog pa rin ang puso ko. Hindi ko siya magawang pabayaan, bakit sa tagal ng lumipas, siya pa rin, tahan na, mas mahihirapan ka lang, sige na, umalis ka na at huwag mong ipakita na ganyan ka, pakatatag ka para sa kambal, ikaw ang lakas nila kaya hindi ka pwedeng maging mahina. Hindi na siya mag-aalala dahil may tiwala naman siya kay Angel. Ngayon alam na rin ito mag-iingat na ito sa sasabihin nito at ibibigay na impormasyon. Napabuntong hininga si Sofia bago sumakay na sa bus patungo sa hospital. Dumiretso siya sa anak niyang si Santino para palitan ang tiya niyang nagbabantay,
hawak na rin niya ang perang kailangang pambayad para sa mga test na gagawin pa sa kanyang anak. Tia, pasensya na po natagalan ako, si Sabino po pinakisuyo kong iwan sa kapitbahay. Hindi pa nga rin po pala ako nakakapagluto kaya bumili ka na lang po. Inabot niya ang 2,000 sa tiya niya, ibili niyo ng masarap na pagkain si Sabino, at kayo din po, bilin niya habang itinatago ang takot na baka mapansin ng tiyahin niya ang namumugto niyang mata, hinawakan nito ang kamay niya. Napakaulirang ina mo sa kanila kaya wala kang dapat na ikatakot, matatag ka, saksi ako sa mga paghihirap mo at alam ko na gaya noon, magagawa mo rin itong malampasan. Patang-pata na po ang katawan ko, pati po isip ko napapagod na pero tiya salamat po. Salamat kasi palagi kang nakaalalay sa akin kahit na hindi mo naman po ako obligasyon, at kahit na noon mo pa sana ako itinakwil dahil imbis na mag-aral inuna kong mag-boyfriend. Ikaw na bata ka, para kang ibang tao sa sinasabi mo, mahal kita, palagi mong tandaan yan, wala akong anak. Ikaw ang itinuring kong pamilya kaya sana tigilan mo na ang ginagawa mong pang-down sa sarili mo. Hinatid niya ito sa labas at bumalik na rin sa kanyang anak na matiyagang naghihintay. Nagugutom ka na ba, ha? Pasensya na, matagal si mama. Si mama kasi kailangan pang gumawa ng paraan para may pangbayad dito sa hospital. Mama napapagod ka na ba, nak? Bakit naman mapapagod si mama eh? May pogi siyang kambal, ikaw talaga kung ano-anong samasagi sa isipan mo. Nakakapagod ba akong maging anak? Lagi na lang akong sakitin mula baby ako, nakakapagod siguro ako maging anak. Nak, hindi totoo yan, hindi ako napapagod, mahal na mahal ko kayo at alam mo dapat yan. Narinig kitang umiiyak ka, mama, ayaw kong umiiyak ka dahil sa akin, sorry po. Napahikbi si Santino kaya naman agad na umagos ang mga luha ni Sofia. Hindi ako umiiyak dahil napapagod ako. Umiiyak ako kasi natatakot ako na mawala ka sa akin anak ko. Ayaw kong iisipin mong napapagod na ako sa inyo ni Sabino, lahat gagawin ni mama para lang maibigay ang pangangailangan ninyo. Samantalang si Sebastian naman ay hindi pa rin makalimot sa nangyari, 2 araw na ang lumipas simula nang magtagpo ulit sila ni Sofia, at bayaran niya ang dating girlfriend para magbigay aliw sa kanya. Ngunit sa 2 araw na lumipas, hindi niya pera nito magawang tawagan. Nagdadalawang isip siya, na baka pag itinuloy niya ang iniisip niya ay mas mahirapan lang siya, naputol ang iniisip niya nang tumawag ang kanyang ina. Puntahan mo si Alona, she's waiting, pakidala mo ang food na niluto ko, daanan mo na lang dito. I'm going to work, wala akong free time today, sorry can't do that mom, and please kung gusto mong magbigay sa kanya ikaw na lang mismo ang pumunta. Hindi naman talaga siya busy, ayaw lang niyang sumunod. Palagi na lang kasi siyang inuutusan nito na makipag-bonding kay Alona. Alona is a good friend at ayaw niyang may maging mali siya sa pagiging good friend nila, na nais mangyari ng kanyang ina. Gusto mong mahirapan pa ako? Please naman, ay dadaan mo lang naman eh. She's a good friend to you, di ba? Malaking kalabisan ba ang hinihiling ko? Inis na pinagbigyan niya ang kanyang ina. Dumiretso siya sa hospital na pinagtatrabahuhan nito nang madaanan niya ang pagkain na bili ng kanyang ina. Binabaybay niya ang doctor's room nang matigilan siya dahil sa narinig niyang iyak. Batang lalaki ang umiiyak habang hawak ang sarili nitong dextrose. Nakalabas ito sa silid kung saan kasama nito ang mga batang gaya nito, may sakit din. Bata ba't ka umiiyak? Bakit ka lumabas? Umalis po mama ko tapos mauubos na po dextrose ko, baka po mamatay na ako. Umiyak ito kaya agad niya itong pinatahan. Halika, balik ka na sa loob. Ako na ang tatawag sa nurse para mapalitan na dextrose mo. Tahan na, baka may pinuntahan lang mama mo. Magaan ang loob niya sa bata, tinawag niya ang nurse para maasikaso ang bata. Wala pa ang mama nito kaya nagdesisyon siyang hintayin na upang di matakot ang bata. Siya ba ang papa mo? Pogi pala papa mo at kamukha mo talaga siya. Hindi siya ang papa ko. Wala na kaming papa, sabi ni mama wala na daw ang papa namin, namatay na. Sir, salamat po Santino po ang pangalan ko, pero Sante na lang po, pakilala nito na ikinangiti niya, ang pangalan kasi nito ang plinano niyang ipanggalan noon sa magiging anak nila ni Sofia. Madaling-madali si Sofia na ipasa ang papers na ibinigay ng nurse sa kanya. Si Santino kasi iniwan niyang tulog,
Pero baka pag nagising ito ay hanapin siya nito at matakot na wala siya. Sobrang bagal pa ng nagpe-process, parang gusto na niyang sumigaw para unahin siya nito. Halos liparin niya ang patungo sa room ni Santino nang maipasa na niya ang papers, ngunit nagulantang siya nang makita si Sebastian na kinakausap ang anak niya. Ang anak nila na di nito alam. Halos di siya makatingin kay Sebastian at maang-maangan na di ito nakilala. Nak, sorry natagalan si Mama. Natakot ka siguro na wala ako. Niyakap niya ito. Nandito na si Mama. Mama, ayos na ako kasi sinamahan po ako ni Sir. Mabait po siya kasi hindi nuwa ako iniwan. Masigla si Santino. Sabi pa niya, bibilhan niya ako ng favorite kong toys kapag gumaling agad ako. Pahapyaw lang ang tingin na ibinigay niya kay Sebastian. Salamat po ah. Makakaalis ka na sir, baka may gagawin ka pa. Pasensya na sa istorbo. Casual na sabi niya, ni hindi niya pinahalata ang labis na kaba. Maliit talaga ang mundo. Pero salamat kasi sinamahan mo ang anak ko kahit sandali lang. May anak ka na pala, at Santino pa ang name niya. Santino ang pinangalanan mo sa kanya gaya na lang ng pinutol niya ito. Pwede ba kitang makausap sa labas? Matapang na tanong ni Sofia upang hindi maguluhan ang anak niya na kakilala pala niya ang tumulong dito. Hindi mo siya anak kung yun ang iniisip mo dahil lang kapangalan niya ang dati nating plinano. Wala na ang papa nila. Namatay sa car accident, single mom ako na nagpersige para mapalaki ng maayos ang kambal. Wait, what? Napakunot ang noo nito. Oo, kambal ang anak ko, si Santino and Sabino. Masaya na ako sa buhay ko. Pero dahil kapos kami ngayon, kailangan kong magdelehensya para sa anak ko. Wala kang kinalaman dito. At wala kang dapat na itanong sa akin, dahil nagawa na kitang paliwanagan. Sana lubayan mo ang mga bata at huwag idamay sa usapan natin. Bakit ko naman iisipin na anak ko sila? Hindi naman sumagi yun sa isipan ko. Madumi ang trabaho mo. Sa tingin mo maniniwala ako? Congrats! Natupad mo sa iba ang dating pangarap lang natin. Sige na, pwede ka nang umalis. Salamat sa naging pag-aasikaso mo saglit sa anak ko. Darating ako kapag kailangan mo na ako. Tumalikod na ito. Hindi na siya sinagot pa o kahit sumulyap man lang, diretso itong naglakad para puntahan si Alona. Umaliwalas ang mukha nito nang makita siya. Inilapag niya ang pagkain. Pinadala ni Mommy para sa'yo. Busy ako, pero ang tigas ng ulo niya so, no choice ako. Pasensya na nadamay ka pa ni tita, hehe, salamat sa pagdadala mo kahit no choice ka. Still, highly appreciated, may sasabihin ka. Ang totoo nagdadalawang isip siya na sabihin pero ito lang naman ang alam niyang mahihingian niya ng favor. May kakilala ako dito sa hospital, ang anak niya. Pwede mo ba siyang ilagay sa priority list mo? Sure, no problem. Alona, favor na din sana na baka magawan mo ng paraan na ma-DNA siya at ako. Gusto ko lang sanang makasigurado kung di ba talaga ako ang ama. Saka lang ako makakampante. Ikaw nakabunti, umiba ang ekspresyon nito. Hindi alam nila tita and tito, no, Sebastian, baka naman pinikot ka lang or baka nililinlang ka lang, mag-ingat ka. Please, gawin mo na lang muna, and then ako na magdedesisyon anuman ang kalabasan, and don't tell them na humingi ako ng ganitong pabor. Bilin pa niya na ikinatango nito bago kinuha ang impormasyon na kailangan nito, since tanda na naman niya ang room ay sinabi na lang niya, at pinakiusapan niya na ito na ang kumuha sa impormasyon na kailangan nito. May kirot sa puso ni Sebastian, parang ayaw niyang maniwala kay Sofia dahil hindi naman pwedeng coincidence na naman na pati pangalan nito. Alas 11 ng gabi ay tinawagan niya si Sofia para maningil, dumating naman ito walang palusot na ginawa, hinapit agad niya ang bewang ni Sofia. Handa ka na ba, Sofia? Nakahanda na ba ang sarili mo? Sinisimulan ko palang maningil, at alam ko na marami pa akong malalaman. Hindi ako madaling mauto kaya sana pinag-iisipan mo ang bawat salitang binibitawan mo sa akin. Pinipilit mo talaga ang nasa isipan mo, malakas na natawa si Sofia. Hindi sa'yo umiikot ang mundo ko, hindi na ulit mangyayari yun, sa tingin mo, di ko kayang magmahal ulit, nagawa ko Sebastian at biniyayaan ako ng kambal na talaga namang nagmana sa ama nila. Inihiga ito ni Sebastian sa kama. Matapang ka, pero alam kong lalambot ka din. At oras na malaman kong nagsisinungaling ka hindi mo magugustuhan ang magiging ganti ko.
Umaagos ang luha ni Sofia ng palihim habang kumikilos si Sebastian sa ibabaw niya. Pigil na pigil siyang ipakitang tama ito kaya takot na siya ngayon. Bakit ba kasi nagkita ang mag-ama? Sa lawak ba naman ng mundong ito? Bakit pilit na inilalapit si Sebastian sa kanila? Hinihintay niya kung may susunod ba itong hakbang pero umalis ito sa ibabaw niya at iwas ang tingin. Bakit ka huminto? Ito naman ang gusto mo, di ba? Bakit pinaparamdam mo sa akin na di valid ang nararamdaman ko? Sofia, hindi mo alam kung gaano ako nang ulila. Please, tama naman na. Gawin mo na para tapos na kasi ayaw ko na eh. Ayaw kong manatili sa sitwasyon na ito na hawak mo ako sa leeg. Ganyan mo ako kinamumuhian. Bakit? Ano bang nagawa ko, ha? Wala. Sabihin mo, wala kang ginawa, basta umayaw lang ako. Sige na gawin mo na, singilin mo na ako. Ayaw kong bigyan ka ng dahilan para umalis ka na naman at mawala na parang bula. Sofia, ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ko pa rin kaya naitapo na lang basta ang pinagsamahan natin noon. Bumalik ka na lang kaya sa akin, lulunukin ko ang pride ko. At kahit tapakan mo pa, bumalik ka lang ulit, nagsusumamong pakiusap ni Sebastian.